naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng alang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ang kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinulsulan nila si Jesus, sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, pook na mga bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasa saad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi,
Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Hinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa Kanya. inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain. Mula sa katanghalian, tapat hanggang sa 3 hapon. Nang mag-iikatlong hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan nyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilhod po ang lahat at manahimik na sandali. Di tayo. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ng tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paanong namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y natitipon sa araw na ito upang pasimulan ang mga mahal na araw. Ginugunita natin ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Ikaw ba ay kay Kristo o laban kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o iniiwan mo si Kristo? Ang tanong na ito ay hindi lang inalay sa mundo, 2,000 taon na ang nakakaraan. Kung hindi magpahanggang ngayon, ito ay tinatanong sa mundo. Para ka ba kay Kristo o laban ka kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o iba ang iyong pinipili? Mga kapatid, kapag tayo'y gumugunita ng mahal na araw, hindi lang tayo nagbabalik tanaw sa kasaysayan. Hindi lang natin inaalala ang nangyari kay Jesus 2,000 taon na ang nakakaraan. Bagkus, ang mga mahal na araw ay pagkakataon upang ang mga nangyari kay Jesus noon ay maipasa ngayon natin upang tayo din, katulad ng mga tao noon,
ay makapili kung tayo'y para kay Kristo o hindi. Opo, 2,000 taon nang nakakaraan, ang pinili ng mundo, hindi si Jesus Nazareno, kundi si Barrabas. 2,000 taon nang nakakaraan, noong unang mahal na araw, ang mundo'y hindi para kay Kristo, ngunit para sa mundo. Siguro nga mga kapatid, sisisihin natin ang mga tao nung panahon na iyon. Magtataka tayo, bakit ganun nang nangyari? Bakit hindi si Jesus ang pinili nila? Bakit hindi si Kristo ang kinampihan nila? Huwag po tayo agad magmadaling sisihin at sirain sila. Humarap lang tayo sa salamin at mauunawaan natin bakit ganon ang pinili nila. Sapagat aminin man natin o hindi mga kapatid, maaari nating sabihin, tayo'y para kay Kristo. Ngunit ang buhay naman natin, sa totoo lang, ay hindi para kay Kristo. Madali nating dali ng mga palaspas na ito, iwagayway at sabihin, Hosana sa anak ni David. Purihin ang Panginoon. Ngunit alam din natin, sa ating mga bibig namumutawi ang kasinungalingan, ang karahasan, ang kawalan ng kapatawaran at katarungan. Pinili nila si Barrabas, ngunit aminin din natin, sa ating buhay minsay pinipili natin ang kasalanan, ang kasamaan, laban sa kabutihan at katotohanan. Para ka ba kay Kristo o laban ka kay Kristo? Upang lalo nating maunawaan ang galaw na ito nitong mahal na araw, kung mapapansin niyo po, ito lang ang misa na 2 ang ebanghelyo. Ito lang ang misa na 2 ang kwento upang mas makita natin ang mas mahabang kwento sa paglalakbay ni Jesus. Kanina sa labas, sinimulan natin ang paggunita sa kwento ng pagpasok na maringal sa Jerusalem. Ginaya natin ang nangyari kay Jesus Nazareno na sinalubong siya ng mga tao nang nagwawagayway ng mga palaspas, sumisigaw ng Hosana sa anak ni David, purihin ng Diyos. Nilatag ang mga tela sapagkat ito ay sagisag ng pagdating ng hari. Sa lumang tipan kay Sekaraya, ito ang kanyang pangitain sa pagdating ng tagapagpalaya at tagapagligtas ng Israel. Alam natin, ang Israel, ang mga Hudyo ay napailalim na mga Romano. Alipin sila, hindi sila malaya, inaapi sila, kaya nga't hinahangad nila ang pagdating ng Mesiyas, ipinagdarasal nila. At ngayon, si Jesus Nazareno dumarating. Alam niyo po, ang lagusan na dinaanan ni Jesus Nazareno ay yung tinatawag na lagusan sa silangan. At ayon sa lumang tipan, doon daraan ang Mesiyas. Kaya nga't nang nakita ng mga tao na natitipon sa Jerusalem nung panahon ng Paskwa, ito raw po yung panahon na ginugunita nila
yung paglaya mula sa Ehipsyo sa pangunguna ni Moises. Ngayon, nakikita nila kay Jesus ang bagong tagapagpalaya. Kaya nga't tuwang-tuwa sila, sabik na sabik sila. Sapagkat nasa isip nila, narito na ang tagapagligtas. Alam niyo raw po, ibig sabihin ng Hosana, ang ibig sabihin ng Hosana, Diyos ko, iligtas mo na kami ngayon. Ngayon na, agad na. Akala nila si Jesus ang agad na sagot sa kanilang mga dasal. Ngunit gaya nga ng sabi ko mga kapatid, may ikalawang ebanghelyo. Isa na namang prosesyon ang ikinuwento sa atin. Ngunit napansin nyo ba, kakaibang prosesyon kumpara do sa nauna. Kung nung una, galak na galak ang mga tao, sabik na sabik ang mga tao, sa ikalawang prosesyon, ang prosesyon patungo sa Kalbaryo, iba na ang sigaw ng mga tao. Kung nung una, ang sigaw nila, Hosana, purihin. Ngayon, ang sigaw ng mga tao, ipako sa krus. Ipako sa krus. Kung nung una, ang sigaw ng mga tao, si Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Ngayon, ang sigaw nila, si Barabas. Siya ang palayain, siya ang piliin. Kung nung una, sumasama sila ng may galak at winagawayway nila ang mga palaspas, ngayon, sumasama sila ng may galit. Nakataas ang kamao, hinahangad, hindi ang pagtaas ni Jesus, kung hindi ang kamatayan at pagbagsak ni Jesus. Anong nangyari? Bakit naiba? Gaya ng sabi ko mga kapatid, kung gusto nyong malaman ng sagot, bakit sila nag-iba? Humarap lang tayo sa salamin. Sapagkat sa ating buhay din, di po ba't paiba-iba din tayo? Mahari tayo ngayon sa simbahan, taimtim na taimtim. Mukhang banal, mukhang tahimik. Pero paglabas natin, naiiba ang ating ugali. Naiiba ang ating sinasabi. Naiiba ang ating ginagawa. Opo, mga kapatid, para kay Kristo ka ba o laban kay Kristo? Pinipili mo ba si Kristo o ibang iyong pinipili? Mga kapatid, ang tanong na iyan ay hindi lamang naganap 2,000 taon na ang nakakaraan. Araw-araw, sinasagot natin ang tanong na iyan. Araw-araw, pinipili natin o hindi si Kristo. Ang bawat sabihin mo, para ba yan kay Kristo o hindi? Ang ginagawa mo sa simbahan o saan man, para ba yan kay Kristo o hindi? Kaya daw naiba ang pagpili ng mga tao. Napansin ninyo, ang pinili pa ay si Barabas. Ano raw ang kaso ni Barabas? Himagsikan. Sapagkat akala nga ng mga tao, si Jesus
ang magiging tagapagpalaya. Si Jesus ang makapangyarihang tagapagligtas, katulad ng mga general, katulad ng mga bida, katulad ng mga bayani, katulad ni Haring David. Isang politiko, isang makamundo, isang magpapalaya at magbibigay kaginhawahan dito sa lupa. Pero hindi ganoon si Jesus Nazareno. Hindi siya ang makalupang tagapagligtas. Kaya nga't kanina sabi ko, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, dumaan siya sa silangang lagusan kung saan daw dadaan ang Mesiyas. Nung lumabas si Jesus doon sa ikalawang ebanghelyo, pasan-pasan na ang krus. Alam niyo daw po kung saan siyang lagusan dumaan? Sa lagusan ng mga tupa. Ano daw tong lagusan na ito? Dito daw dinadaan yung mga tupang kakatayin at iaalay sa templo. Saan daw galing yung mga tupa? Alam nyo, hindi raw po kung ano-anong klaseng tupa lamang. Itong mga tupang ito ang mga inalagaang mabuti sapagkat sila ang karapat dapat ialay sa templo. Alam nyo raw po kung saan galing ang mga tupang yon? Galing sa Bethlehem. Naalala nyo nung Pasko? Sino raw ang unang nakadalaw kay Jesus Nazareno? Ang mga pastol. Ito ang mga pastol na nag-aalaga ng mga tupang iaalay sa templo. Kaya nga, nang dumaan si Jesus Nazareno sa lagusan ng mga tupa, alaumbagay sinasabi niya, iba ang aking pagliligtas. Iba ang aking pamamaraan. Kung sa mundong ito, ang alam niyong tagapagligtas, yung pinakamalakas, yung pinakasiga, yung pinakamayaman, yung pinakamarangya, ang tunay na Mesiyas, yung pinakamababa, yung pinakapayak, yung pinakamapagmahal, yung pinakamahina, yung nag-alay katulad ng tupa. Kaya nga't nang tinuro ni Juan Bautista si Jesus Nazareno, nakikita niyo po sa ating tabernakulo, ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos, sapagkat ibang uri ang kanyang tagapagligtas. Hindi yung nananapak, hindi yung siga, kung hindi yung nagmamahal at nag-aalay ng sarili. Mga kapatid, kung pinipili natin si Jesus Nazareno, pinipili din natin ang kanyang lagusan at daan. Ang mga mahal na araw ay sinimulan natin ngayon. Sana po, punuin natin ng pagmamahal ang mga araw na ito. Marami tayong gagawin. Sinimulan natin. Maraming prosesyon sa linggong ito. May pabasa tayo, may bisita iglesia tayo. Marami tayong gagawin, magsasakripisyo tayo. Pero ang lahat ng ito, magkakabuluhan lamang, magkakabiyaya lamang kung katulad ni Jesus Nazareno, dadaan tayo sa lagusan ng mga tupa. Ang lagusan ng may pagmamahal, pagmamalasakit,
pagpapatawad, pagsabi ng totoo, pagpili sa tama. Mamaya, paglabas nyo sa pintuan ng simbahan, sana katulad tayo ng kordero ng Diyos. Upang sa gayon, ang mga darating na araw ay tunay ngang mga mahal na araw. Dahil ginawa natin ito, hindi lamang para alalahanin ang pagmamahal ni Jesus, kung hindi isabuhay ang pagmamahal ni Jesus. Para ka ba kay Kristo o hindi? Pinipili mo ba si Jesus o ang iba? Sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, sinimulan namin ngayon ang mga mahal na araw. Hindi lang namin ginugunita ang nangyari sa iyo noon, kung hindi ipinapasa ngayon namin ang mga nangyari sa iyo. Ngayon, kami ang mamimili kung kami ay para sa iyo o laban sa iyo. Nalulungkot kami na hindi ikaw ang pinili ng mundo. Ngunit dinadagukan namin ngayon ang aming dibdib sapagkat minsan din sa aming buhay, sa pagpili namin sa masama, sa paggawa namin ng kasalanan, hindi pa rin ikaw ang pinipili ng mundo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nawa masundan namin ang tunay mong landas. Hindi ang landas na nais ng mundo, kapangyarihan, karangyaan, kasinungalingan, kayamanan, kung hindi katotohanan, kapatawaran, kapayapaan, at awa. Nawa, piliin kita araw-araw upang sa dulo ng aming paglalakbay, dumaan din kami sa lagusan ng iyong kaharian. Salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen.